Pag gumpol-kumpol siya, may tendency na maliit talaga, hindi siya makakahabol. Even if kung medyo space, sakto lang yung spacing or meron siyang space, kahit malilate yung isa, tulad nito mga ka-agri, mga ka-farmers. So ito malalaki na siya mga ka-agri, pero yung katabi niya is maliit pa. Pag tanggal nito mga ka-agri, so open space na siya, so ito na naman yung lalaki. So maganda siyang pero ang lang dito mga ka-agri, pag hindi mo makontrol yung insect pest. Hello, good morning mga ka-agri for today's vlog. So medyo matagal-tagal na tayong hindi nakapag-upload dahil marami tayong ginagawa, marami tayong minamanage na lupa sa pagtatanim. So ngayon is papakita ko sa inyo yung tanim pechay namin. Siguro by next week pwede na siya harbisan. Pwede na nga siya i-harvest by selection, pero pinapalaki pa namin. Ito pwede na siya mga ka-agri, mga ka-farmers. I-zoom in mga. Ito pwede na siya. So ito pala mga ka-agri, mga ka-farmers, is direct seeding siya mga ka-agri, mga ka-farmers. So yung punla nito, yung kumpul-kumpul na punla, so i-transfer namin doon sa area na yung mga ka-agri. Yun. And then meron pa tayong punla din diyan, direct seeding din yan mga ka-agri, mga ka-farmers. So tatanggalan natin ng kumpul-kumpul din yung mga isang dangkal pagitan or half na dangkal. So yun lang yung ititira natin para sa ganon is hindi siya nutrient competitive sa isa't isa mga ka-agri. Kasi pag mga ka-agri, kapag gumpol-kumpol siya, may tendency na maliit talaga, hindi siya makakahabol. Even if kung medyo space, sakto lang yung spacing or meron siyang space, kahit malilate yung isa, tulad nito mga ka-agri, mga ka-farmers. So ito malalaki na siya mga ka-agri, pero yung katabi niya is maliit pa. Pag tanggal nito mga ka-agri, so open space na siya, so ito na naman yung lalaki. So maganda siyang pero ang lang dito mga ka-agri, pag hindi mo makontrol yung insect pest, tulad ng diamond black moth, yun yung isa sa mga peste na sumisira kasi more on dito siya nagtatago mga ka-agri sa ilalim, hindi yung mga pamatay insekto. Hindi natin, kasi mild lang naman din yung ginagamit natin dito. Isa pa, gumagamit din tayo ng bioinsecticide, and then mild na insecticide. So itong area na to, puro to direct seeding. Meron pa rin tayo doon. By next week pwede na siya ma-harvest, selection. Saka yun, hindi muna tayo mag-harvest mga ka-agri kasi hinihintay natin konti-konti pa naman to. Sooner or later, meron pa tayo expansion doon mga ka-agri. Sa pag-manage pala nito mga ka-agri, ganun pa din mga ka-agri. Depende sa amin. Meron kaming direct seeding, meron kaming transplanting. Itong area na to is direct seeding doon. Pero yung area na to, yun. Sige, isi-separate na lang natin sa pagbablog mga ka-agri yung area. So isang beses lang kami nagpadamo mga ka-agri, mga ka-farmers. Pinadamuhan kasi nga pag hindi nyo mapadamuhan, tulad dati sa bukid, meron din kaming area doon mga ka-agri, mga ka-farmers, hindi namin agad napadamuhan. So yung mga insekto, yung flea beetle is na-control namin, pero yung mga uod, yung dala ng yung moth, yung nangingitlog sa ilalim. So dito siya nagtatago sa ilalim mga ka-agri, yung napapansin ko lagi. So doon kami na failure kasi hindi namin napadamuhan agad. Tulad nun, hindi namin napadamuhan. So nagka-failure siya, nagka-harvest lang kami, isang beses na kami nag-harvest. By next harvest wala na kaming na-harvest kasi nagrereklamo na yung mga buyer namin kasi maraming uod. And then yung uod hindi na mamatay siya mga ka-agri kahit anong So yung ginawa na lang namin
is ginawa na lang namin fertilizer yung mga ka-agri. So gigas cutter namin, then ginawa na namin fertilizer para sa susunod mga by next month pwede na siya tamnan ng pechay, kasi i-break muna natin yung cycle ng insect pest. Kasi pag hindi ma-break yung mga ka-agri, tapos pagkatapos pechay tanim mo na agad, hindi mo ni-rest yung lupa, so may tendency na yung population ng insect pest dadami. So yun yung magiging severe na, hindi na natin makontrol. So wala na, lugi na tayo mga ka-agri, mga ka-farmers. So yun lang yung tip ko mga ka-agri. Hindi, ipapakita ko sa inyo yung, di ba, direct seeding to, ipapakita ko rin sa inyo yung transplanting na area natin mga ka-agri. Kung i-explain ko rin sa inyo yung kagandahan ng transplanting versus direct seeding mga ka-agri. So ito mga ka-agri, yung mga tanim pechay, napakaganda. Ayun, makinis siya mga ka-agri. Yan. So pwede na siyang ma-harvest, pero pinapalaki natin ng maigi mga ka-agri. So meron na siyang namumunga, ayun, no? Ito pala yung bunga ng pechay. So pwede ito tanggalin, pero saka na muna. Papalakihin kasi namin yung stock. Yung stock kasi mga ka-agri, ito pwede na siya. Ito pwede na. Mga ganito kalaki. Mga ganyang kalaki. Pwede na siya harvest by next week. I-harvest namin to. So ito palang area na to. So yan is direct seeding yan mga ka-agri. Ipapakita ko sa inyo yung ng direct seeding, kasi malalaki na to, hindi tayo nakapag-vlog noon. So maganda talagang padamuhan. So ito ngayon is nagpadamo kami dito kasi yun nga, natuto na ako kasi noon na-late ako sa pagpadamo ng mga pechay. Sobrang dami ng damo. So yung damo pala is doon pala namamaha yung mga insekto. So hindi na nakontrol. So yun, naging severe yung mga insekto. So hindi kami naka-harvest, logi kami noon. Pero ako okay lang, baliktaya na lang mga ka-agri, mga ka-farmers. So yun yung isang area na yan. So dito tayo. So meron siyang ito. Ito, fungus to. Ayan. Fungus yan. Pero hindi na natatanggalin yan. Malalaki na yung iba, pwede na siya i-harvest. Pero papalakihin muna natin ng konti. So yun mga ka-agri, mga ka-farmers. Tsaga-tsaga lang talaga sa pagsasaka, tsaga-tsaga lang sa pagtatanim, kasi pag wala ka namang tinanim, wala ka rin aanihin. So yun. Ito malaki na. Pero next week pwede na to talaga. Ayan. So nga dito na lang tayo mga ka-agri, mga ka-farmers. Please do follow, please do subscribe our channel JTB Agrikultura. Happy farming mga ka-agri.